Yan. Maraming salamat sa lahat ng bumabati. Sabi nga dito, ang pusong gustong magbago. Magtatanong na kaagad, sino ba ang gustong magbago dito? Ayan, siguro masasabi niyong, yes, ako po yung Lord, ako yan. Sige, kung kayo po ito, kung tayo po lahat ito, ay tayo po, basahin po natin ang ating verse ngayon. Ito po ang verse po natin ay sa Luke 19:1. On his way to Jerusalem, Jesus had to pass through Jericho. Verse 2. There lived a very wealthy man named Zacchaeus, who supervised all the tax collectors. Verse 3. There lived in a very wealthy man named Zacchaeus, who supervised all the tax collectors. Sa ibang verse lang po yun. So dito, makikita natin si Zacchaeus pala ay meron siyang mga katangian. Unang-una, makikita natin, popular si Zacchaeus. Zacchaeus has popularity. Popularity siya dahil nga sabi nga, tax collector siya, lahat ng mga merchant na dumadaan sa bansang yon, sa Jericho, lahat yun ay dumadaan siya sa kanya. Kaya kilala siya. Popular siya. At sabi niya, supervisor pa siya. At hindi lang yun. Siya rin ay prosperity. Yumaman siya, mayaman siya at yumayaman siya dahil sa pagdagdag ng buwis sa mga tao. Sa lahat ng mga kalakal doon sa Jericho, ang ginagawa niya, dinadagdagan niya ito. May buwis na para sa gobyerno, may buwis pa rin para sa kanya. Kaya po siya yumayaman. At hindi lang po yan. Siya rin ay may position. At dahil sa position niya ito, sabi niya ganun, siya daw yung, di ba? Ito, supervise all the tax collectors. So yung position niya ito ay ginagamit niya para lahat ay magawa niyang legal ang lahat ng mga illegal. So dito makikita natin ang katauhan ni Zacchaeus. At ito nga, sobra na ang kapangyarihan niya, kaya ang lahat nagagawa niya ng legal, sabi nga natin. Pero meron siyang problema. Sabi nga dito, but still, something was lacking. May kulang. He need a Savior. Jesus alone can complete him. Sabi nga sa verse 3, he was very eager to see Jesus and keep trying to get a look at him through the massive crowd. Alam niya kay Jesus niya lang makikita ito. Kaya eager si Zacchaeus. Pero meron pa rin problema. Para rin siya si Nicodemus na naghahanap, successful na pero may kulang. Si Nicodemus sa si Zacchaeus ay parehong merong hinahanap. Tingnan natin, basahin natin yung John 3:1. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of Jewish ruling council. Verse 2, he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who come from God. Bakit daw? Alam niya. From no one could perform the signs you are doing if God were not with you. Alam pala ni Nicodemus, ano? Verse 3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Looking for something like Nicodemus, teacher of law and Torah, may kulang. Alam niya kay Jesus niya lang makikita ito. Eager to see Jesus and keep trying to get and look. May kulang. Parang si Nicodemus, may kulang sa kanyang buhay. Successful siya, marami na siya. Binasa natin siya, meron siyang kayamanan, popularity. Lahat na nasa kanya. Pero bakit may kulang? Kaya po doon sa principles natin, makikita natin sa gabing ito, makikita natin ano ang reason kung bakit
natin ito pinag-aaralan. Sabi dito, Jesus saw that Zacchaeus was pure in heart. Naku, mag-a-agree ba kayo nan lahat dito sa aking pure in heart. Sabi ganon sa verse 3, since Zacchaeus was a short man, could not see all his head of people. He ran, as a verse 4, he ran on ahead of everyone and climbed up as a blossom fig tree to get a glimpse of Jesus as he passed by. When Jesus got to the place, he looked up to the tree and said, Zacchaeus, hurry on down, for I must stay at your house today. Sabi natin, pure in heart. Alam na alam natin si Zacchaeus ay isang tax collector at alam din natin lahat ng ang ginagawa niya. Kitang-kita ng mga mata at nabasa natin at nadinig natin. Pero alam ni Jesus ang pangalan ni Zacchaeus at kung ano ang nasa puso niya. Kaya siya tinawag ni Jesus. Ano ang nakita ni Jesus kay Zacchaeus? Sabi nga ng pure in heart. Sinerge ko po ito. Ang ibig pala kong sabihin ng Zacchaeus ay pure. Pure, totoo si Zacchaeus. Pure in heart siya. Pure in heart, kaya nga lang nawala ito dahil sa kanyang pagiging tax collector. Nawala yung pure in heart. Ganito pero ang nakakapagtaka, tinitignan siya ni Jesus ng pure. Parang tayo rin, hindi niya nakikita yung kadumihan, hindi niya nakikita ang kamalian ni Zacchaeus. Nakikita niya yung origin ni Zacchaeus, pure in heart. Only God can see. Tama ka, Manny. Only God can see the heart of people. Siya lang ang makakapagsabi. Pero tingnan natin. The people saw the crooked heart, not the pure. Iba ang mata ng tao. Iba rin ang mata ng Diyos. Nakikita ni God pure. Pero ito, anong nakikita? Basahin po natin sa verse 7. As Jesus left to go with Zacchaeus, many in the crowd complained. Look at this. Of all the people to have dinner with, please go to eat in the house of cook. Ano ba yan? Nagre-reklamo yung mga tao. Dami-dami natin dito. Pwede naman pumunta sa bahay na sino man sa atin. Bakit pa di isa kayos? Cook nga yan. Pero hindi natin alam. Yung time na yun as a divine appointment ni God ito para kay Zacchaeus. Divine appointment ni God para sa tulad ng mga Zacchaeus na tatawagin niya. At nakikita niya ang kalinisan ng puso, ang kalinisan ng tunay na pagkatao ni Zacchaeus. Ganito pala tayo tinitignan ni God. Kahit na tayo ay mali, kahit na mali ang ginagawa natin, that God is looking for a pure heart. Dahil alam niya kung sino talaga tayo. Alam niya at kilala niya si Zacchaeus. Ang mga tao, kilala lang nila si Zacchaeus na puti. Pero ang sabi, Jesus saw the image of God in Zacchaeus. Kaya pala, tignan niyo po sa Genesis 1:27. So God created mankind in His own image. In the image of ano daw? Ni God. He created them. Male and female, He created them. So agree po ba kayo lahat na ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay mankind in own image, sa image ni God. So ito ang nakita ni God, pero ito ay nawala. Nawala ito kay Zacchaeus dahil naging gahaman siya. Nawala ito dahil iba ang kanyang iniisip sa panahon na yun. Pero makikita natin, yung pa rin ang nakikita ni God sa kanya. Gusto niya makita
at makita ng mga tao bakit niya tinawag at pinili si Zacchaeus. Sa gabing ito, sabi natin, kaya pinili ni God si Zacchaeus dahil siya ay may pure in heart. Kaya tayo nandito, pinili tayo ng Panginoon at pinili rin natin ng Panginoon dahil gusto nakita ni God ang ating puso ay malinis. Tulad ni Zacchaeus, kahit na mali ang kanyang ginawa, yun ang nakita niya. Kaya dito sa ating pangalawa, sabing ganun, Jesus saw Zacchaeus was passionate for change. Mga kapatid, passion for change. Kita nyo, sa verse 9, he ran ahead of everyone and climbed up the blossom fig tree to get glimpse of Jesus as he passed by. Siguro to si Zacchaeus, marami siyang naririnig na doon sa mga kaganyang tax collector o doon sa mga merchant o doon sa mga taong sa paligid niya tungkol kay Jesus. Kaya intriga siya. Kaya doon sa verse 5, when Jesus got to that place, he looked up into the tree and said, Zacchaeus, hurry on down, for I must stay at your house today. Wow, ang ganda nito. Verse 6, so he scurried down the tree and found himself face to face with Jesus. Parang iniisip ko tuloy, paano pagka alam mong ikaw ay makasalanan at gusto mong magbago at eto na sa harapan mo si Jesus, ano kaya gagawin mo? Sabi ni Manny, bawal daw ang judgmental. Tama. Jesus had to stay in his house that day. Bakit? Sabi nga natin kanina, may divine appointment para kay Zacchaeus. Para ito yung araw na makilala niya kung sino si Jesus. Si Jesus na magiging kanyang Diyos, kanyang magiging hari at magiging Savior. Sabi nga dito, unlike Adam, Zacchaeus did not hide from Jesus. Diba si Zacchaeus, hindi siya nahihiya magpakita kay Jesus. Alam niya makasalanan siya. Pero si Adam, dito sa Genesis 3:8, then the man and his wife, si Adam at si Eve, heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. Bakit po ba nagtago si Adam and Eve? Di ba alam natin nagkasala sila. Pero dahil sila ay nagkasala, narinig nilang naglalakad sa garden si Jesus. Pero nung tinawag sila, anong ginawa nila? Nagtago. Pero si Zacchaeus, tinawag siya sa pangalan ni Jesus. Hindi siya nagtago. God also called Adam and Eve after they sinned, pero nagtago sila. Ibig sabihin, binibigyan niya ng chance. Pagka tinawag ka ni Jesus, huwag kang maging katulad ni Adam at Eve, huwag kang magtago. Tulad ni Zacchaeus, ang totoong pure heart, humarap siya kay Jesus. Wala siyang maitatago. Alam niya na si Jesus, alam din niya ang pagkatao niya. Kaya alam din ni Zacchaeus, wala akong magtatago. Ito yung siguro naririnig niya. Kaya dito, makikita natin, huwag tayong tumulad kay Adam and Eve. Pagka nagkasala, magtatago tayo kay God. Mga kapatid, hindi ka pwede magtago kay God. Kaya maging katulad tayo ni Zacchaeus. Kung tayo man ay may kamalian, mayroong mga nagagawang kasalanan o mali, huwag tayong magtago. Pagka narinig natin ang tinig ng Panginoon at tinawag tayo, sabihin natin, yes, Lord. Sabi ganun, Adam and Eve did not repent. Sa Genesis 3:12, the man said, ito pa ang mga worst. Tinagtago na sila, pero hindi pa rin sila nag-repent. Anong ginawa? The woman you put with me, she gave me some of fruit from the tree, and I ate. Anong nangyari?
nagkaroon pa ng sisihan. Kasi po, itong babaeng binigyan niyo sa akin, binigyan ako ng ano. Then sa verse 13, sabi niya, then the Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, yung serpent po, dinisave po ako kaya kinain ko po. So, ito tayo, ito yung nature natin. Pagka tinatanong mo tayo, pagka may kasalanan to, kasi po, pero hindi natin na, mga kapatid, aminin na natin, oo nga po oo Lord, ako nga po yan talaga po ganito. When God asked Adam and Eve about their sin, hindi sila nag-confess. Instead, Adam blamed God and Eve blamed the serpent. Walang umaamin. Kailangan natin aminin. Aminin natin ang kasalanan natin dahil pagka inamin natin, sabi ni God, I am willing to wash you. I am willing to cleanse you. Kaya mga kapatid, kung nandito ka, kung meron kang nagagawang hindi maganda, at may nagsabi sa'yo, ang sungit niyan. Oo nga, totoo nga, masungit ako. Mayabang yan. Oo nga, Lord, payabang nga ako. Aminin na natin kasi pagkain namin natin, i-reverse siya ni God. Sabi nga dito, unlike Adam, Zacchaeus repented. Balik tayo sa Luke 19:8. Zacchaeus stood in the front of the Lord and said, eto hindi siya nangingi ng sorry, pero itong sinabi niya, half of all I own, I will give to the poor. Naku Lord, yung lahat ng may pag-aari mo, bibigay ko ulit sa mahirap. And Lord, if I have cheated anyone, I promise to pay them back 4 times as much as I stole. Grabe si Zacchaeus. Alam niya, siguro kung tayo talaga kahanap din natin si Jesus, daman-daman natin yung ating yung ating pagiging wicked, pero daman-dama rin natin yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi sabi dito, nang tinawag ni Jesus si Zacchaeus, inamin sa kanya ang kasalanan. He wanted to be righteous with the Lord. Gusto niyang itama ang buhay at buong pagkatao niya. Unlike Adam, Zacchaeus wanted to obey God's command. Pure ka nga, Zacchaeus. Hindi tulad ni Adam and Eve, magtatago at magsisisihan pa. Sabi nga, we are created to be a visible representation of who God is. Longing for purity, longing for righteousness, longing for holiness. Yan si Zacchaeus. Yun yung naramdaman niya. Yun yung naramdaman ni Zacchaeus. At alam nyo ba kung bakit sinabi ni Zacchaeus, I promise to pay them back 4 times as much as I thought stolen. Bakit? Sabi niya gano'n. Unlike Adam, Zacchaeus obey God's commands. Kasi po ito, komando ito, alam niya ito ni Zacchaeus. Kahit gano'n siya kasama, alam niya yun sa 2 Samuel 12:6. He must pay for the lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Dahil ginawa niya ito sa masamang paraan at walang awa, in the Old Testament, King David ang nagbigay ng degree nito, that a thief must return everything to the rightful owner 4 na ulit. Umamin na, nagbago na, ibabalik pa niya ang lahat ng kanyang kinuha. Nais balik ang hindi sa kanya. Alam niyang hindi ito sa kanya at alam niya rin hindi walang yung kanyang forgiveness ay hindi magiging successful kung hindi niya ibabalik ang hindi. You want pure Zacchaeus? Pinili niya ang buhay na may Kristo, yung full life with Christ. Walang dayaan, walang cheating, walang lying. Kaya face to Jesus, makakaharap siya at masasabi niya, yes Lord, ibabalik ko po. At kung tayo man, Lord, matindi na yung encounter ni Zacchaeus dito. Talaga tama, sabi ni Olin, matindi ang encounter ni Zacchaeus kay Jesus. Instant, transformation. Transformation talaga yung nangyari sa kanya.
tayo tinatransfigured pa rin tayo ni God. Tinatransform tayo every day. Kaya nga sabing gano'n ni God, kung tayo ay patuloy na magmamatigas tulad ni Adam at ni Eve, malamang hindi po tayo magiging katulad ng Zacchaeus. Magiging successful sa kanyang pagbabago. Hindi pinilit sa Zacchaeus, tama, Pastor Amayan. Mismo nag-decide siya dahil alam niya, parang si Paul, suddenly, ibang tao na siya. Oo nga, talagang pagka kay Kristo, suddenly, magbabago ka. Si Zacchaeus at si Paul, parang pareho sila suddenly. Nung nakita nila ang kamalian nila at tananggap nila at inamin nila kay Kristo Jesus at sinabi nilang gusto nila magbago, talagang yun ang mangyayari. Kaya nga mga kapatid, sabi yang ganon, ano nakita ni Jesus sa kanya, kay Zacchaeus? Kung titignan natin, ulit, balikan po natin. Sabing ganon, ano daw yung unang-una nakita niya? Nakita niya kay Zacchaeus at dun sa lahat ng mga nagkakasala, pure in heart. Kaya mga kapatid, pure in heart ang nakikita. At dahil pure in heart, you are passionate to change. Kaya nga sabi ni God, kung ikaw ganito, ito naman ang pangako sa inyo. May promise siya sa atin. At itong promise na ito. Jesus rewards Zacchaeus' heart. Promote to God's kingdom. Amen po ba? Yan. Po-promote ka niya. Ordinaryong tao ka lang pero ipopromote ka na. You will be to God's kingdom. Ano sabi doon sa verse 9? Jesus said to him, your repentance showed that today life has come to you and your household, and that you are a true son of Abraham. Wow! Sabi ganon, sa araw na ito, sa pag-repentance mo, paghingi mo ng kapatawaran sa kayo, sabi niya, bagong buhay. Hindi lang sa iyo at sa buong sambahayan mo. At kayong lahat ay magiging totoong anak ni Abraham. Sa pagtalikod sa kasalanan, tayo ay tatanggap ng genuine na heirs of God's kingdom. Ito po, ano ba daw yung ibig sabihin ng true son and God's kingdom? Sabi, means you are a legitimate member of God's family. Meaning, you are entitled to all rights and privilege. Lahat ng privilege ay nasa iyo. Kaya nga mga kapatid, sabi niya, Jesus rewards Zacchaeus' heart. Jesus reward all the Zacchaeus' heart right now na nandito, na nakikinig, kung kayo man ito o tayo to. Sabi ganon, you are also receive generational blessing. Sabi natin, si Zacchaeus, popular siya, may prosperity siya, may position siya, may power siya. Itinapon niya lahat yun, iniwan niya lahat. Ang gusto niya si Jesus. Pero ang hindi niya alam, higit pa sa popularity, prosperity, position, and power. Bakit po? Popularity pa rin siya, pero in the right way na pa. O bakit po? Popular siya. Dahil po, nung nag-repent po siya kay Jesus, popular siya. Dahil, bakit po? Hanggang ngayon po, pinag-uusapan po natin siya, pinag-aaralan siya, di ba? Popular. Prosperity, yumaman siya. Dahil ano yun, sabi niya, heirs of kingdom ang kanyang tinanggap. Position, ano yung position niya? True son. O di ba po, ang ganda. Ano yung power niya? Meron siyang power kasi anak siya ni God eh. Diba? I have given you the authority to trample the snake and scorpion. Diba? Power po yan. Ngayon po, sino po ba ang gusto nito? Sino yung gusto ma-promote to God's kingdom? Minsan yung isip natin, yung mga hindi lang tumanggap kay Jesus, pero po, hindi pa po tayo perfect. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakasala. Pero ang isang mahalaga lang po na tulad ni Zacchaeus,
hindi na po siya nagtago. Hindi na siya nagsisi. Kasi po mahirap ako, hindi niya sinabi dahil po sa hirap kaya napilitan po ako mag-ano. Hindi, inamin niya na. Aminin na natin sa Panginoon kung ano ang ating kasalanan at tayo ay mapupromote again to God's kingdom. Parang minsan mahirap, sabi din natin. Hindi po mahirap. Kung si Zacchaeus nagawa niya, sabing gano'n ni God, you will also be popular. You will also receive the prosperity. You will also receive the position and power. Pastor, hindi naman po ako kasing yaman ni Zacchaeus. Mga kapatid, nung inamin nyo ang inyong kasalanan, tinanggap nyo si Kristo Jesus, kayo na po ay isang mayaman. Dahil ang inyong ama, ang may-ari ng buong mundong ito, sabi nga, promoted to God's kingdom. So lahat po ito, matatanggap nyo. Genuine heirs of God. Kapag mana po kayo ng kingdom ni God at generational blessing. Kaya nga po, kung anong tinanggap ni Zacchaeus, tanggapin din natin at ipasa natin sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating anak, sa ating asawa, sa ating magulang, kung hindi pa sila, they will receive kung ano yung na-receive ni Zacchaeus. Kaya po sabing ganun dito. Kaya nga ang pusong gustong magbago, kailangan pure in heart, passionate to change, and God will promote you to God's. Gusto ko pong magpatotoo sa inyo. Ang pusong gustong magbago talagang magagawa mo. Tulad din po ako ni Zacchaeus noon. Hindi po ako mayaman, hindi ako popular, pero siguro popular ako in the sense sa maling paraan. Tulad din na si Zacchaeus, popular at meron kang position at meron kang power. Lahat po yun ibinaksak sa akin yan. Isinarado niya ang lahat ng mga yun. Isinarado niya dahil hindi yun ang nakita niya sa akin. Ang nakita rin niya ay yung pure and heart ko. Binago niya ako at inamin ko sa kanya, Lord, ako nga ito. Ako yung taong Lord na talagang hindi marunong magpatawad, madaling magalit, O Lord. Binago ko lahat. Binago ako ni Kristo. Sabi niya, promoted in God's kingdom. Sino ba ako noon? Nung wala ako kay Kristo, hindi ako sikat. Hindi ako, sikat ako maaari dahil, sabi nga, nasa mali kang paraan. Siguro tinatanong nila kung bakit. Doon sa iba, ako po ay dating sabi nga ganun, kaliwa. Nasa kaliwa po ako. Sikat po ako dahil hawak ko po ang kalma na ba, Caloocan, Malabon na botas. Ako yung chairman nila. Nakakahiya. So, dito makikita mo, parang si Zacchaeus, pero nakita ko na sa lahat ng dinaanan ko nito, si God talaga nandun siya. Pinakikita niya na hindi ka dyan. You are not belong in that place. Inilipat niya ako. Inalis niya ako doon. Dinala niya ako sa kung saan. Doon ko nakilala si Pastor Chris at si Pastor Nina na kung saan itinuro nila sa akin ng signs and wonders and miracles. Itinuro nila sa akin yung kingdom of God. Hindi ako ganito. Sabi nila Arnie, sikat, ako yung propeta. Hindi po ako ganoon. God promoted me. Nung tinanggap ko siya at binago ko ang buhay ko. Hindi lang niya ako pinromote. Nandito ang aking mga kapatid. Nandito ang aking mga kaibigan na kung saan kilala nila ako. Kilala nila ako kung sino ba itong Esther Bartolome ito noon. Pero dahil nakita ni God at lagi niya akong kinukulit, hindi niya ako iniiwan.
Alam niyo po ba sa rally, eto na mga polis, dadamputin na ako, hindi ako madampot-dampot ng polis. Sabi nga nung para daw akong merong, sabi nga ganun, para daw akong may bakal na kahit anong gawin nilang dakma sa akin, hindi nila ako madakma. Parang naka-covered ako. Kinover ako ni God dahil alam niya, hindi yun ang aking destiny. Ito ang aking, ito yung plano ni God. Pagka pala totoo pala ang gusto mo magbago ka, talagang babaguhin ka ni God. Hindi ka lang babaguhin, ile-level up ka. Hindi rin ako nakatapos. Pero dahil sa LGI kay Pastor Mina, binigyan niya ako ng ano, binigyan niya ako ng pagkakataon matapos kong aking pag-aaral. At dito nga nakakuha ako ng kaya po nakatapos po ako ng ano, Bachelor of Ministry. Kaya po ako naging pastor. Nung una, akala ko, okay na sa akin yung buhay na yun. Ang kinakausap ko yung mga tao, okay na. Pero ngayon, ibang-iba. Na pagka nanalangin ka, alam mo, merong mangyayari. Puso talagang gagawin ni God, pusong dalisay kung handa ka magbago. Allow me to pray for you to all of you, lahat po. Alam ko, meron tayong mga gustong baguhin sa buhay natin. Samahan niyo po ako manalangin. Idulog natin sa Panginoon. At kung kayo nandyan, sabihin niyo lang amen. Dahil si God, naririnig po niya ang inyong tinig. Tulad ni Zacchaeus. Yung desire niya, makita lang, masilayan lang ang Panginoon. Pero sa gabi nito, hindi natin sisilayan ng Panginoon. Tayo ay makikiisa sa Kanya at makikibahagi para tayo ay merong mapupromote tayo in God's kingdom. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos. Thank you, Jesus. Sa haba ng panahon na in-stay ko sa maling gawain, sa maling paraan, O God, nandun ka, lagi mo akong sinusubaybayan, lagi mong ginagabayan, inilalayo, nililigtas, at minsan tinawag mo aking pangalan tulad ni Zacchaeus. Alam kong kilala mo ako. Lord, sa gabing ito, dinadalangin ko po ang sino man, O Lord, sa gabing ito, na hindi niya pa alam kung siya ay kabilang sa iyo. Abutin niyo po ang mga taong ito na magkaroon din ng pagbabago, magkaroon ng desire na magkaroon sila ng pagbabago sa buhay. Na pag humarap sa iyo, Panginoon, hindi silang mahihiyang aminin sino sila sa iyong harapan. Na ikaw mismo, Panginoon, mararamdaman nila na ang tinig mo sa pagtawag mo sa kanila. Alam ko, tinatawag mo sila, O Lord. Sino man yung nagkakamali at wala sa iyo, malayo sa iyo, Panginoon. Ito na ang gabi, O Lord, na tawagin mo sila tulad ni Zacchaeus, O God. Yung divine appointment ay matanggap nila na ito na ang gabi na kung saan sasabihin nila, Lord, tunay ako ay nagkamali at nagkasala at nais kitang maging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakatagapagligtas. Baguhin mo, O Lord. Baguhin mo kami. Dahil hindi namin kayang baguhin ang aming sarili. Salamat at lagi mong nakikita ang aming pure heart, O God. Lord, bigyan mo rin ng passion to change ang bawat isa na naririto. Baguhin namin ang aming sarili for a better, O God, much better. Gusto namin, O Lord, yung righteousness, holiness, and pure, O God, the Lord, na ipapasa at ibabigay namin ito sa aming mahal sa buhay, sa magiging anak namin, O Lord, sa lahat na magiging apo namin. Salamat, O God, sa gabi ito. Ikaw mismo ang tumatawag sa bawat isa na malayo sa iyo at alam kong tatanggapin ka nila at patuloy na magkakaroon sila ng bagong puso at they will belong to the God's kingdom. Thank you, God the Lord, for opening our heart, our mind. And thank you, yung hands mo, tinanggap mo kami.
Thank you, Father, O Lord. Thank you, Jesus, for saving us. Thank you, Holy Spirit, for the power that you have given to us. Salamat dahil sa gabi ito, pinupuri namin ang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu na ngayon ay aming tinanggap na at ngayon ay nabubuhay sa amin. Salamat, O Lord. Ito po ang aking panalangin sa bawat isa. Nanalangin ito, tanggapin niyo at tandaan niyo ang araw na ito na kayo ay tinawag ng Panginoon upang mabilang sa kanyang kita. In Jesus' name we pray. Amen at amen.